Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Ibababa lamang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. So ito na nga po mga kababayan, pag-usapan natin itong nakakagulat na pangyayari dyan po sa ginagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa pamumuno po ni Senador Ping Lacson, na kung saan lahat po talaga ay nagulat sa paglabas nitong isang matapang na testigo na siyang magpapatunay sa pagkakasangkot ni dating Speaker Martin Romualdez dito nga po sa nangyaring katiwalian dyan po sa flood control project ng DPWH. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan? Kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng 3:00. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So ito na nga po mga kababayan, no? Talagang nakakagulat po ito na ang isa pong kilalang loyalista ng mga Marcoses na si dating Congressman Mike Defensor ay siya po ang nag-link between the testigo at ito nga po kay Senator Marcoleta. So, Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ngang ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon 3:00. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan at gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismong maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Ayan mga kabayan, nakita nyo yung mga tao, biglang talaga napalingon sila. No? Gusto nilang malaman kung sino talaga itong sinasabi nga ni Senator Marcoleta na matinding testigo.
Pakibigyan mo ng copy si Mr. Chair. Page. Bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. So dito mga kabayan, tingin ko wala ring idea itong si chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson sa kung ano ang sasabihin dahil mukhang ngayon lang pa lang niya natanggap din yung sinumpaang salaysay ng testigong ito. Tuloy po natin mga kababayan. Paki-raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina nga po ay Gutesa. nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. So ayun nga po pala mga kababayan, ang pangalan po nitong testigong ito ay si Orly Gutesa, no? So ayan, tuloy po natin. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Yes, mabuhay ka. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. No,
Hindi naman, huwag niyong iisipin na nagtatraidor yan dahil ang ginagawa po niya ay naayon po sa damdamin ng sambayan ng Pilipino. At kung kayo ay tunay na mga sundalo na tagapagtanggol ng konstitusyon, ay talaga pong gagawin nyo rin po ang kanyang ginagawa, no? Na pagsisiwalat sa mga nalalaman niyang katiwalian ng pangungurakot, pagnanakaw sa kaban ng bayan, dahil yan po ang inyong tungkulin bilang mga sundalo ng Pilipinas. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Wow. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Yan po, mga kababayan, no, Eric Yap. Isa po sa mga pinangalanan na noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Dahil po sa mga katiwalian din na siya po ngayon, sa pagkakaalam ko, ang tumatayong representative ng province of Benguet, no? Na isa rin po sa mga kino-question ni Mayor Magalong. Ito pong si dating representative Eric Yap ay siya rin po ang kumakatawan sa ACT-CIS ng mga Tulfo. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence. Nakita mo yung ano guys, yung nakita nyo mga kababayan yung reaction dito ni Alcantara, no? Talagang kahit siya mismo, para siya nagugulat din dito sa kinukwento ng katabi niya na si Mr. Orly Gutesa. Dahil sa ganun kalaking halaga ng pera yung dinideliver nila doon sa bahay ni Congressman Saldico. Kasama nga ito ring si Representative Eric Yap. Sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura,
Ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako hindi ko makita na putol na siya. So mga kababayan, nung nilapitan na ni Senator Marcoleta para mas maliwanag po yung kanyang ihahayag po dito, hindi yung putol-putol na testimonya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang For the first time mga kababayan, eto na po, no? Ang sasagot doon sa mga puzzle na gusto nating buuin, no? Dahil alam naman natin simulat sa poll na hindi po kikilos itong si Congressman Saldico kung walang utos ng nakakataas sa kanya. Sino po 'yon? Walang iba kundi si Martin Romualdez. So eto na po ang magdudugtong sa lahat ng mga istorya tungkol sa katiwalian dyan sa flood control project. labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Wow. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sigurado po yan mga kababayan. Hindi po biro ang kanyang testimonya dito na kung saan ay rekta po niyang idinadawit si dating Speaker Martin Romualdez sa issue ng flood control, kung kaya po nararapat lamang po na siya po ay mabigyan ng proteksyon mga kababayan, dahil ito pong magiting nating sundalo na naglakas ng loob na ibunyag kung paano ang pagkakasangkot ni Martin Romualdez sa issue, no? Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so So ayan mga kababayan, talagang tumutugma po yung mga testimonya nitong si District Engineer.
at ni Mr. Orly Gutesa sa kung sino ang taong tumatanggap ng pera tuwing sila po ay nagde-deliver sa bahay ni Congressman Zaldico. Yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabagit na si Paul. Ang palyado nito. John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. So ayan mga kababayan, salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.